Hindi natin hawak ang oras at buhay natin. May mga nakatakdang mangyari na kailanman ay hindi natin kayang pigilan. Kaya mahalaga na sulitin ang bawat oras na pwede nating makasama ang mga taong mahalaga sa buhay natin. Dear Papa Dudut, ang pamilya ang isa sa mga pinakamahalagang bagay sa buhay natin. At meron din tayong mga kaibigan na pwede nating ituring na pamilya. Lalo na sa mga oras ng saya, lungkot at kagipitan. Sila ang pwedeng maging dahilan para makalimutan nating saglit ang mga problema na meron tayo. Ang presensya nila at ang masasayang alaala na pwedeng mabuo ang magiging daan para makaalis tayo pansamantala sa mundo ng kalungkutan. Hello Papa Dudut, I'm Jane, 24 years old, taga Bulacan at nagtatrabaho sa isang computer shop dito lang din sa amin. Sorry kung napahaba ang intro nitong sulat ko. Hindi ko rin kasi talaga alam kung paano ito dapat na simulan. Basta ang gusto ko lang ay ma-share ang kwento namin ng kaibigan ko. Actually, parang ang hindi ako ang magiging bida sa ikukwento ko ngayong araw kahit sulat ko pa ito. Pero okay lang kasi masaya ako na may bahagi ito sa ating mga kastorya. Magkaibigan na kami ni May mula noong elementary pa lamang, Papa Dudut. Parang tunay na magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Pareho kasi naming pangarap ang magkaroon ng kapatid na babae na hindi naman ibinigay sa amin. Kaya siguro kami nagkakilala kasi nga ay pareho kaming sabik na magkaroon ng kapatid. Habang tumatagal ay tumatatag din ang friendship namin at nadala namin yon kahit pareho na kaming may trabaho noon, Papa Dudut. Sa aming dalawa ni May, mas lapitin siya ng mga lalaki. Wala namang issue sa akin yon kasi wala rin akong oras na makipagrelasyon. Ayon nga lang ay medyo malas din siya pagdating sa relasyon. Dahil madalas na niloloko at nasasaktan lamang siya sa huli. Kaya madalas din na ako ang nagiging takbuhan niya kapag nasasaktan siya, Papa Dudut. O May, anong problema at parang namumugto yung mga mata mo? Bungad ko kaagad sa pagdating niya sa computer shop kung nasaan ako. Isa pa lang ang computer sa loob kaya hindi ako masyadong busy. Kasi si Richard, ang wika niya. Anong meron kay Richard? Natsugi na ba siya dito sa Earth? Natatawa ang tanong ko. Jane naman saway niya sa akin. Joke lang. Alam mo naman kasi ngayon ko talaga dyan sa boyfriend mo. Kaya hinihintay ko talaga na matsugi yan sa life mo. Napapailing na sabi ko. Ex-boyfriend? Bulong pa ni May. Ano? Tama ba yung narinig ko? Ex-boyfriend mo na yang mokong na yan? Biglang natuwang tanong ko. Oo, nakipag-break na ako sa kanya and this time, totoo na to. Hindi na ako makikipagbalikan pa sa kanya. Tugon niya. Wow naman, congrats. Anong klaseng martilyo naman ang nakabasag dyan sa helmet mo ng kamartiran? Aba, hindi rin biro yung 7 buwan na relasyon ha? Na ilang beses mo siyang nahuli na may ibang babae. Chika mo nga sa akin kung anong talagang nangyari, dali. Wika ko. Kasi magkasama kami kahapon tapos nung umalis siya para umorder ng pagkain, pinakialamanan ko yung cellphone niya. Nakita ko na may kachat siyang babae na Nicole ang pangalan. Nagpapalitan sila ng I miss you at I love you. Nabasa ko na nga rin doon na plano na pala niya makipag-break sa akin para sa Nicole na yun. Kaya bago niya pagawin yun, inunahan ko na siya pagkukwento pa ni May. At yan naman ang pinaka-the best na ginawa mo. Ilang beses ko na kayang sinabi sa iyo na hiwalay mo na yung manloloko na yan. Ayaw mo namang makinig sa akin kahit nahuli mo na dating may ibang babae. Pinatawad mo kaagad nang humingi siya ng sorry sa iyo. Kasi nga mahal ko siya bulong pa ni May. Ikaw ba? Mahal ka rin ba niya talaga? Kasi kung mahal ka talaga ng lalaki na yon, hindi siya mambababae habang magkarelasyon pa kayong dalawa. Kaya hindi pagmamahal ang tawag doon. Napapailing na sabi ko. Basta
Ang sakit-sakit pa rin. Buong gabi na nga akong umiiyak pero parang hindi pa rin nababawasan ang sakit dito sa dibdib ko. Jane, mahal ko talaga si Richard. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Ang hirap-hirap kasi sobrang mahal ko na talaga siya. Hindi ko na ma-imagine ang buhay ko na hindi ko siya kasama. Gusto ko na nga ulit siyang tawagan at sabihin na magbalikan na kami. Pero pinipigilan ko lang talaga ang sarili ko, Jane. Ayoko nang ganito. Ayoko na siyang mahalin pero hindi siya maaalis dito sa puso ko. Pakaramdam ko ay mamamatay ako kapag hindi kami nagkabalikan. Naiiyak na sabi niya. Putik, namatay pa tong character ko. Ano ba yan? Ang ingi-ingay kasi dito eh. Parang may baliw na asong umaalulong dito sa loob ng computer shop. Hindi na lang umuwi at pumasok dun sa kulungan niya para doon siya maglupasay. Nakakabwisit. Biglang sigaw ng nag-iisang customer sa loob ng computer shop na si Jed. Hoy lalaki, ako bang pinaparinggan mo? Inis na wika ni May sa kanya. Bakit? Mukha ka bang aso para tamaan sa mga sinabi ko? Kung pakiramdam mo ikaw yung baliw na asong nag-iingay dito sa loob ng computer shop, sige ikaw na. Nakakasira ka ng mood ng paglalaro. Alam mo ba yon? Nakaka-bad trip yung boses mo. Tugon naman agad ni Jed. Aba, bastos ka ha? Wika pa ni May. Hindi ako bastos. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ano ba yung bibig mo? Pinaglihi sa megaphone kaya halos umaalingaw-ngaw na dito sa loob ng 4 na sulok ng computer shop? Sagot naman ni Jed. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi ka naman sobrang gwapo. Ang turan pa ni May. At least gwapo. Sa'yo na nanggaling. Hindi nga lang sobra. Pagtawa naman ni Jed. Oops, tama na yan at baka kung saan pa mapunta ang bangayan ninyong dalawa. Jed, tapos ka na ba maglaro? Kung tapos ka nang gumamit ng computer, magbayad ka na rito. Pag-awat ko naman sa kanila. Papadudod si May yung tipo ng babae na laging niloloko ng mga nagiging boyfriend niya. Hindi ko nga rin alam kung bakit kasi maganda naman siya at mabait. Siguro isablay lang talaga siyang pumili ng lalaking mamahalin niya. Minsan kasi ay naaamoy ko kaagad na manloloko yung manliligaw na pinakikilala niya sa akin. Tapos sinasabihan ko siya pero dead malamang sa kanya. Aaminin ko na may pagka-judgmental din talaga ako. Pero madalas naman na may pinatutunguhan yung panguhusga na ginagawa ko noon. Kasi palaging tama ang hinala ko na hindi maganda ang ugali ng lalaking pinapakilala sa akin ni May na manliligaw niya. Kahit binabalaan ko na siya noon ay hindi talaga siya nakikinig sa akin at ang sabi nga niya ay hindi rin naman daw kasi natuturuan ng puso. At kapag naman dumating ang time na nasasaktan siya ay never ko siyang sinisisi dahil sa choice na pinili niya. Dahil alam ko na hindi rin naman niya ginusto na masaktan ang sarili niya. Pero grabe Papa Dudut. Natawa talaga ako sa unang beses na magkakilala sina May at Jed. Nakakatawa yung bangayan nila kasi para silang aso't pusa ng araw na yon. Walang sino man sa kanila ang gustong magpatalo at mabuti na lamang at naawat ko rin silang dalawa Papa Dudut. May, thank you dito sa cupcake na dinala mo ha. Panigurado ko na mas masarap to ngayon kasi masaya ka habang ginagawa mo tong cupcake. Ang wika ko. Feeling ko rin Jane, iba kasi talaga ang ganang pakiramdam ko. At ngayon ko lang ulit naramdaman to mula nang maging boyfriend ko si Richard. Ngayon ko lang din kasi na-realize na wala na siyang ibang binigay sa akin noon kung hindi ang sakit ng ulo. Kaya ayaw ko na talagang balikan pa ang mga yun. Pero thank you rin ha. Kasi hindi ka sumuko sa akin kahit sobrang kapal ng helmet ng kamartiran na ibinigay sa akin ni Richard. Nakangiting sabi naman niya. Siyempre naman, kaibigan kita kaya hindi talaga kita susukuan. Nakangiting tugon ko. Good morning Jane. Parent naman ako ng computer, 1 oras lang. Dito na lang ako pupwesto sa malapit sa iyo ha. Wika ng bagong dating na si Jed. Oh, nandito pa lang babaeng pinaglihi sa megaphone ang bibig. Ang baling niya kay May. Jane, kailangan ko na rin palang umalis. Magsisimba pa kasi ako. Saka ang ganda ng umaga ko. Ayokong sirain yon ng nag-iisang butikin na nandito sa loob ng computer shop ninyo. Paalam naman sa akin ng kaibigan ko.
Sininghalan pa nito si Jed bago tuluyang umalis. Alam mo Jed, para talaga kayong aso't pusa ng best friend ko, ang sabi ko kay Jed. Best friend mo ba talaga yun? Ang layo kasi ng ugali sa'yo. Maganda nga siya, mabunga nga naman, komento naman ni Jed. Ibig sabihin nagagandahan ka sa best friend ko? Uy, crush mo si May no? Panunukso ko sa kanya. Hindi hindi naman talaga kagandahan yun tapos maingay pa. O sige na, ilalagay ko na tong headset sa tenga ko kasi maglalaro na rin ako dito. Kagad namang tanggi niya. Papadudot bagong customer lang namin noon si Jed sa computer shop. Noong una, paminsan-minsan lamang siyang mag-rent ng computer hanggang sa mapadalas na ang pagtambay at paglalaro niya. Malapit lang daw kasi sa amin ang tinitirhan niyang boarding house kaya kapag stress siya sa trabaho ay nagpapalipas siya ng oras sa computer shop namin. Dahil sa madalas nga niyang pagtambay ay naging close na rin kaming dalawa, lalo na at madalas na rin kaming magkwentuhan. Nalaman ko noon na masaklap din pala ang mga kwento ng buhay pag-ibig niya. Hindi rin maganda ang naging katapusan ng mga relasyong pinagdaanan niya. Kagaya ng nangyayari sa best friend kong si May noon. Madalas din siyang naluloko ng mga nagiging girlfriend niya at naranasan niya na mapirahan, ipagpalit sa kaibigan o kaya ay sa pinsan niya pa mismo. Hindi ko nga maisip kung bakit niloloko siya ng mga nakakarelasyon niya. Kasi sa totoo lang ay gwapo naman si Jed at mabait pero palagi na lang siyang nasasaktan sa pag-ibig kagaya ni May. Pareho silang totoo kung magmahal pero puro pasakit lang din pareho ang nakukuha nila. Kaya naman doon ko naramdaman na parang bagay si Jed at ang best friend kong si May, Papadudot. Papadudot sa tuwing magtatagpo ang landas ni na May at Jed sa computer shop namin ay hindi pwedeng hindi sila magbabangayan na dalawa. At ang nakakatawa pa doon ay sobrang simple lamang na mga bagay na pinag-aawayan nila. Tapos ay wala sa kanila ang gustong magpatalo. Kagaya na lamang ng balat ng candy na hindi sinasadyang malaglag ni Jed mula sa bulsa niya. Kaya bigla siyang tinarayan ni May. Yung amoy ng pabango ni May na matapang daw at masakit sa ilong, sabi ni Jed. Yung ingay ng pagtatype ni Jed sa keyboard na ginagamit niya. Yung lakas ng boses ni May kapag tumatawa siya at kung ano-ano pang bagay na pinang-aasar nila sa isa't isa. Noong una ay medyo naiinis talaga ako kasi para sila mga batang nag-aaway hanggang sa makasanayan ko na lamang na makita sila sa ganong klase ng senaryo. Naninibago pa nga ako kapag hindi sila masyado nagpapansinan sa umpisa pero sa huli magbabangayan din pala kasi nagpapakiramdaman sila kung sino ang unang mga asar. Ang weird lang kasi nag-uumpisa na rin akong kiligin sa kanilang dalawa. Siguro nga kasi nakikita ko noon na bagay sila sa isa't isa at nalaman ko na hindi nga ako nagkamali dahil may natuklasan ako, Papadudot. Hi Jane, parenta ko ng computer 1 oras lang ha, ang wika ni Jed. Umupo na siya sa pwesto na gusto niya pero maya-maya lang ay panay ang lingon niya sa akin at sa may pintuan. May hinihintay ka ba na kasama mong darating? Natatawang tanong ko. Ha? Wala naman, tugon niya. Bakit parang panay ang tingin mo sa may pinto? Tanong ko pa. Wala, napatingin lang ako. Wika niya na tinanguan ko na lamang. Ilang saglit na katahimikan ang namayani bago siya naman ang nagtanong. Jane, nasan pala yung matalak mong kaibigan? Ang ibig kong sabihin yung matalik mong kaibigan. Tanong niya. Si May. Andun sa bahay nila nagpapahinga kasi may sakit siya, tugon ko. Talaga anong sakit niya? Kumusta naman siya ngayon? Tanong pa niya. Ayun, ayos naman siya, tinangkaso lang kaya hindi na madalas makadaan dito sa computer shop. Bakit parang bigla mo na lang siyang hinanap? Namimiss mo ng best friend ko no? Pangaasar ko pa. Hindi no, bakit ko naman mamimiss yun ang sungit-sungit niya? Kagad na tanggi ko. Aminin mo na kasi may crush ka kay May, Jed. Panunukso ko pa. Wala nga, hindi ako mahilig sa babaeng maganda nga. Matalak naman ang bunganga. Wika pa niya. So nagagandahan ka nga talaga sa best friend ko. Hay nako, huwag ka na kasing mag-deny sa akin.
Marunong naman ako magtago ng sekreto. Hindi ko sasabihin kay May kung ayaw mo pang malaman niya na crush mo siya. Kung gusto mo nga pwede pa kitang ilakad sa kanya. Pagtataas ko ng kilay sa kanya. Talaga? Gagawin mo yon? Ang ibig kong sabihin, biglang napahinto na sabi niya. Nadulas ka na, kaya wag mo nang bawiin. Sabihin mo na lang kasi sa akin ang katotohanan, ang wika ko naman. Sige na nga, sasabihin ko na ang totoo. Crush ko talaga si May, nahihiyang pag-amin niya. OMG, sabi ko na nga ba tama ako eh. Alam mo bang dati ko pang napapansin yon? Kahit lagi mo siyang inaasar, nararamdaman ko na may gusto ka talaga sa kanya. Ang sabi ko pa. Kaya ko lang naman yung ginagawa kasi ang cute niyang magalit, lalo na kapag namumula ang pisngi niya. Para siyang mansana, saka cute naman talaga ang kaibigan mo, Jane. Ayun nga lang, masyadong masungit. Sabi naman ni Jed. Masungit yon kasi palagi mong inaasar. Pero don't worry, akong bahala sa'yo. Ilalakad talaga kita sa best friend ko, ang wika ko. Sabi na nga ba Papa Dudut hindi ako nagkamali sa hinala ko na may mabuting patutunguhan ang palaging pagbabangayan ng dalawang kaibigan ko. Hindi talaga ako binigo ng instinct ko dahil naging tama ang hinala ko na may pag-asa nga na magkagustuhan sina May at si Jed. Lalo pa at inamin na sa akin ni Jed na crush niya nga si May kahit na-turn off siya sa lakas nitong magsalita. Kaya naman umira lang pagiging kupido ko ng panahon na yon. Gumawa ako ng paraan para mapaglapit ang dalawa. Ayun nga lang ay hindi pa rin maiwasan na magbangayan sila lalo na at hindi naman alam ni May na sinasadya siyang galitin ni Jed dahil nakyukyutan nito sa kanya. At sa tuwing hindi na kami magkasama ni May ay pinapaalalahanan ko si Jed na huwag masyadong inisin ang kaibigan ko. Papadudot nagsimula na akong gumawa ng paraan para mapaglapit pa ang dalawang kaibigan ko. Palagi kong binibida si Jed sa mga kwento ko kay May. Sinasabi ko sa kanya kung gaano kabait at kasipag na anak si Jed. Kinuwento ko rin kung paano ito maging boyfriend at nagtaka naman si May at napatanong kung paano ko raw ba nalaman ang mga yon. Sinabi ko na syempre napapakwento din sa akin si Jed hanggang sa kumbinsihin ko na nga si Jed na siya naman ang gumawa ng paraan para magkalapit silang dalawa ng best friend ko. Pero syempre tinulungan ko pa rin siya. Niyaya ko si May na manood ng sine at nang dumating siya sa computer shop, saka ko sinabi na hindi pala ako pwedeng umalis noon. Ano ba naman yan? Hindi pala tayo matutuloy, nag-makeup pa naman ako. Malungkot na sabi ni May. Huwag ka na mag-alala. Hindi masasayang ang makeup mo at outfit mo kasi may iba nang pwedeng sumama sa iyo ngayon. Ang wika ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka nga pwede ngayon, hindi ba? Good morning, bati ng bagong dating na si Jed. Oh, ayun na palang tinutukoy ko, ang turo ko kay Jed. Hi Jane, hi May. Nahihiyang bati ni Jed kay May. Hello din. Ano bang meron at parang ang tapang ng pabango mo ngayon? Ang lakas mo mang asar sa pabango ko, pero mas masakit para sa ilong yung gamit mo. Pangaasar ni May. Matapang ba masyado? Nag-aalala ang tanong ni Jed. Hindi naman Jed, sakto lang. Para kanino pala yung hawak mo na bulaklak? Natatawang tanong ko. Para kay May, sunflower. Pagabot niya kay May. Ha? Para sa akin talaga to? Gulat na tanong ni May. Hindi, para dun sa customer na nakaupo dun sa dulo. Biglang pangaasar naman ni Jed. Uy Jed, natatawang saway ko. Joke lang. Para sa'yo talaga yan May. Ang wika naman niya. Salamat. Wala bang ipis na kasama to? Tanong niya. Walang ipis. Pero may bubuyog na bigla na lang lilipad at tutusok dyan sa maliit na ilong mo. Muling pangaasar pa ni Jed. Ano ba? Pumunta ka ba talaga dito para lang asarin ako? Inis na turan pa ni May. Biro lang naman. Pero seryoso na. Para sa'yo talaga yung sunflower May.
Walang kasamang bubuyog o ipis yan. Saka itatanong ko na rin kung pwede ka bang yayain na manood tayo ng sine ngayon. Tanong pa ni Jed. Siyempre pwedeng pwede, hindi ba May? Pumayag ka na para hindi naman masayang ang outfit mo at ang makeup mo. Pangungumbinsi ko sa kaibigan ko. Sige na nga. Ayos lang sa akin. Nahihiyang sagot pa ni May. Papadudot para ako nanonood ng live na shooting ng isang nakakakilig na scene sa K-drama ng mga oras na yon. Nakita ko kasi kung paano magpigil ng kilig ang dalawang kaibigan ko. Pigil ang mga ngiti ni Jed na hindi makatingin ng diretso kay May samantalang si May naman ay pulang-pulang magkabilang pisngi nang makuha niya ang mga bulaklak mula sa kamay ni Jed. Hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya o mga asar. Naghihintay rin siya ng pang-asar na pwedeng gawin sa kanya noon ni Jed. Pero syempre wala namang ginawa si Jed na anumang kinainis niya. Kinumbinsi ko rin sila na tumuloy nang manood ng sine kasi nga hindi ako pupwede. Nagdalawang isip pa nga si May kasi nahihiya talaga siya kay Jed. Sinabi niya rin na baka magbangayan lamang sila sa buong araw. Pero si Jed na ang nagsalita at sinabi na hindi siya mang-aasar ng araw na yon. At nang palisa sila sa computer shop namin ay ramdam ko na halos abot tenga na nga ang ngiti ko noon dahil sa kilig na nararamdaman ko. Papadudod sa pagkakakilala ko sa ugali ni Jed at May, alam ko na kaagad na malaki ang posibilidad na magkagustuhan silang dalawa. Yung pagkagusto na pwedeng mauwi sa pag-iibigan. Bagay na bagay kasi talaga sila dahil hindi lang sila parehong maganda at gwapo. Hindi lang din dahil sa mga kaibigan ko sila. Kung hindi dahil alam ko ang kwento ng mga naging karanasan nila sa pag-ibig. Alam ko ang mga pinagdaanan nilang dalawa. Ganon naman kasi talaga sa buhay, Papadudot. Pinagtatagpo ng Diyos ang dalawang tao na alam niyang magkakasundo at pwedeng magtulungan sa iba't ibang bagay. Sa sitwasyon ni Jed at May ay pwede nilang matulungan ang isa't isa pagdating sa usaping pag-ibig. Dahil alam ng Diyos na kota na sila sa pait at kirot na dulot ng kanilang mga nagdaang relasyon. Kaya oras na para maging masaya naman sila at pagkalipas nga ng ilang buwan na panliligaw ni Jed. Sinagot na rin siya ni May at ang nakakatuwa pa doon sa sobrang smooth at saya ng relasyon nila ay hindi namin napansin na mabilis na lumipas ang 3 taon. At sa 3 taon na masayang alaala nila. Kasama nila ako doon, Papadudot. Alam mo Jed, natutuwa talaga ako kasi dati ini-imagine ko lang na magiging kayo tapos ngayon, eto 3rd year anniversary nyo na, masayang wika ko. Nasa isang restaurant kami noon habang si May ay pumunta sa restroom. Hindi nga ako makapaniwala hanggang ngayon na matatagalan ko ang ugali ng best friend mo. Pabirong sagot niya. Grabe ka May ha, isusumbong kita sa kanya mamaya pagbalik niya paghampas ko sa kanya. Joke lang yun. Alam mo naman na wala kaming masyadong pinag-aawayan talaga, hindi ba? Ang dami nga naming bagay na napagkakasunduan, ang wika pa niya. Kaya nga nung umpisa pa lang, alam ko talaga na bagay kayong dalawa sa isa't isa. Kayo lang ang masyadong pabebe pareho kaya ang hirap ninyong paglapitin noong umpisa, ang wika ko. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa iyo kasi tinulungan mo ako na mapasagot si May. Pero Jane, thank you pa rin kasi palagi ka nandyan para sa amin ni May. Jane, may isang favor nga pala ako na hihingin sa iyo, ang sabi ni Jed. Ano yun? Tanong ko. Alam ko na malaki na ang utang na loob ko sa iyo dahil ikaw talaga ang naging tulay sa relasyon namin ni May. Kaya lang wala na kasi akong ibang alam na pwedeng makatulong sa akin tungkol sa bagay na to. Ang wika pa niya. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na kaagad sa akin, ang dami mong paligoy-ligoy. Natatawang sabi ko pa. Jane, gusto ko sanang magpatulong sa iyo na may gagawin akong wedding proposal para sa best friend mo. Sa wakas ay tugon niya. Papadudod saksi ako sa effort ng panliligaw na ginawa ni Jed para mapasagot si May. Yung nilabanan niya ang takot niya sa masungit na tatay ni May at hinarap ito para sabihing aakyat siya ng ligaw. Nakita ko rin kung paano niya sakyan ang ugali ng kaibigan ko kahit may konting bagay silang hindi napagkakasunduan. At naging saksi rin ako sa kung paano nagsimula ang totoong love story nilang dalawa.
Nakakatuwa lang kasi parang dati lang ay pinapangarap ko na maging sila tapos biglang nagkatagpo nga sila at nagkatotoo ang bagay na yon. Natupad yung tumatakbo sa isipan ko na magkakaroon ng relasyon ng dalawang kaibigan ko. Papadudot halos lumundag din talaga sa tuwa at kilig ang puso ko nang marinig kong plano na ni Jed na mag-propose ng kasal kay May. Kaya naman kaagad ko siyang tinulungan sa planong yon. Ako ang naghanap ng magandang restaurant, ako na rin ang gumawa ng reservation para sa date na gusto ni Jed. Ako ang kumontak sa mga importanteng tao kay May para masaksihan ang importanteng pangyayari sa buhay niya. At ako rin ang sumundo kay May sa place niya. Ginawa ko yon kasi pareho silang mahalaga sa akin ni Jed, Papa Dudut. Ang sabi ko pa noon kay May, Papa Dudut, ay magpapasama lang ako sa kanya na pumunta sa isang party. Pero kailangan na nakabihis at nakaayos din siya. Kaagad naman siyang naniwala kasi madalas na kapag may party ako na pupuntahan na hindi ko ka-close, ang mga invited ay sinasama ko talaga siya. Kaya naman todo paayos talaga siya at magandang dress ang pinili para sa gabi na yon. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko habang sakay kami ng taxi na patungo sa restaurant na alam kong kailanman ay hindi makakalimutan ni May. Pero bago pa kami makarating sa restaurant na yon ay isang aksidente ang nangyari. Hindi malinaw sa isipan ko at nagising na lamang ako na nasa isang ospital at kasama si Mama. Wala akong masyadong matandaan kung hindi ang pagbiyahe namin ni May patungo sa lugar na dapat ay magiging parte ng pinakamasayang araw ng buhay niya. Kaya naman kaagad ko siyang hinanap kay Mama pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya masagot ang tanong ko kung nasaan ang best friend ko. At nang dumating si Jed sa kwarto kung nasaan ako ay doon, nagpaalam si Mama na iiwan muna kaming dalawa. Tinanong ko kay Jed kung nasaan ang kaibigan ko pero kahit siya ay hindi maibigay ang sagot na kailangan ko noon. Jed, bakit ba hindi ka nagsasalita? Sabihin mo sa akin kumusta na ba si May? Kumusta ang kaibigan ko? Si Mama kasi hindi ko makausap ng maayos. Okay naman si May, hindi ba? Hindi naman siya masyadong nasaktan. Naiiyak nang tanong ko dahil ramdam ko ang pagpigil ni Jed sa mga luha niya. Nagdudulot yon ang kakaibang kaba sa akin. Jed, ano ba? Magsalita ka naman. Kumusta ba si May? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa kanya. Tanong ko pa. Wala na si May. Naiiyak na wika niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Pinaprank niyo lang ako ni May, hindi ba? Nasa labas ba siya ng kwarto na ito? Ano? Naririnig niya ba to ngayon? May, pumasok ka na dito sa kwarto. Hindi na magandang biro to. Naiiyak na sigaw ko. Jane, hindi ako nagbibiro. Wala na talaga si May. Wala na siya, wala na. Pag-iyak pa ni Jed. Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi ako naniniwala sa iyo. Bakit kailangan mawala ni May? Bakit? Mga tanong ko. Kasalanan ko to eh. Ako ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Hindi ko na dapat plinano ang proposal na yon. Hindi ko na dapat kayo pinapunta sa restaurant na yon. Hindi dapat siya nawala sa atin. Kasalanan ko to, kasalanan ko Jane. Kasalanan ko. Paninisi ni Jed sa kanyang sarili. Jed, tama na. Huwag mong saktan ang sarili mo. Ang wika ko. Ako na lang dapat ang nawala. Hindi dapat si May. Hindi dapat siya. Kasalanan ko to Jane. Kasalanan ko ang lahat, kasalanan ko. May, patawarin. Patawarin mo ako May. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita. Muling pag-iyak pa ni Jed. Papadudot, wala talaga akong masyadong maalala sa kung ano ang nangyari bago ako magising sa loob ng ospital. Ang huling naalala ko lang ay nasa loob kami ng taxi ni May at masayang nagkwekwentuhan ng tungkol sa nakaraan. Yung mga bangayan nila ni Jed na para silang mga aso at pusa. Yung crush na pala niya si Jed pero tinatago niya lang kasi nga malakas itong mga asar. At pakiramdam niya ay hindi naman siya gusto nito. At yung oras na naramdaman niya na nahuhulog na rin ang loob niya kay Jed.
Napagkwentuhan din namin yung mga panahon na magkarelasyon na silang dalawa at yung mga pagsubok na pinagdaanan nilang dalawa. Kasama na doon yung hindi gusto si Jed ng mga magulang ni May pero hindi sila sumuko. Pinatunayan ni Jed na mahal niya si May at karapat dapat siya para sa best friend ko. Lahat yun ay nakita ng parents ni May kaya tuloy na rin siyang natanggap ng mga magulang nito. Papadudot pakiramdam ko ay nanginginig ang buong katawan ko nang malaman ko ang nangyari sa best friend ko. Hindi ako makapaniwala na iniwanan na niya kami. Napakarami pa naming plano at mga pangarap na gustong matupad. Magpapakasal pa sila ni Jed at magiging ninang pa ako sa mga magiging anak nila. Masasaksihan ko pa ang bagong yugto ng love story nila sa oras na may kasal sila. Pero lahat ng iyon ay hindi na pala mangyayari dahil kahit kailan ay hindi na namin makakasama pa si May. Nakita ko at naramdaman ko rin ang matinding lungkot ni Jed dahil sa pagkawala ni May, papadudot. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili niya noon dahil sa nangyari. At sabi niya dapat daw ay hindi na lamang niya plinano ang proposal na yon. Sana raw ay hindi na nawala si May sa amin. Kasalanan niya raw ang lahat dahil ideya niya ang papuntahin sa May sa restaurant na yon. Siya raw ang may kasalanan kung bakit kami na aksidente ni May at inako niya ang kasalanan sa pagpanaw ng kaibigan ko. Kahit mahigit 3 taon na ang nakakalipas mula nang mawala si May ay hindi pa rin nagbabago si Jed sa paninisi sa kanyang sarili. Paulit-ulit niya pa rin sinasabi na hindi niya raw mapapatawad ang sarili niya. At sa tuwing sabay kami na dumadalaw sa puntod ni May ay palagi siyang humahagulhol at humihingi ng sorry kay May. Sinabi ko naman sa kanya na wala siyang kasalanan sa aksidente na yon at sana ay mapatawad na rin niya ang sarili niya. Dahil hanggat nagdurusa siya ay alam ko na hindi magiging masaya at payapa si May kung nasaan man siya. Mahirap, sobrang hirap pero kailangan naming tanggapin na tuluyan nang nawala si May sa buhay namin. Papadudot dito ko na rin po tinatapos itong sulat ko. Pasensya na kung medyo nagusot itong papel dahil nabasa na rin po ang papel na ito ng mga luha ko. At hindi man tungkol sa akin ang kwentong binahagi ko ngayon. Alam ko naman na malaki ang aral na naiwan ito sa ating mga listeners. Aral na ang buhay ay may limitations. Kaya kailangan nating sulitin ang lahat ng oras na pwede pa nating makasama ang mga mahal natin sa buhay. At kung mao naman silang mawala sa atin ay kailangan nating magpatuloy sa pag-usad at magpakatatag para sa kanila at sa ating mga sarili. Yours truly, Jane. Maraming salamat Jane sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Hindi talaga madali ang mawalan ng kaibigan lalo na kung itinuring mo na itong parang kapatid mo. Maswerte sina Jed at May na nagkaroon sila ng isang kaibigan na kagaya mo dahil napakalaki ng naging parte mo sa buhay nila. Alam mo, ang pagkawala ng taong minamahal ang isa sa mga pinakamahirap na parte ng buhay. Pero tama ka sa mga sinabi mo na wala naman tayong ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin yon. Basta patuloy mo lamang na damayan ang iyong kaibigan. Iparamdam sa kanya ang halaga ng buhay at ipaintindi na wala talaga siyang kahit na anong kasalanan. Parte lamang ito ng buhay na kailangan nating tanggapin kahit gaano pa kahirap. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi na
Stories. Papa Dudut Stories.